Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:35 ng gabi. Una ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa aming programa. Ito po ang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong nakakasama. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Yun pa ba? Titingnan natin. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan na po ang ating gagamiting tagline, no? Para sa ating mga susunod. Yes. Mga susunod na araw. Yes. Dahil tayo naman talaga nangunguna. Una at nangunguna. Ayan, congratulations. Batiin lang natin, no, sa lahat po ng mga provincial reporters natin na pumunta dito po sa ating 85th anniversary. Ingat po, sila po ngayon ay babiyahe na pabalik sa kanilang probinsya. At napakaganda ng ating pagsasama-sama. At syempre, meron pa akong hangover sa ating 85th anniversary. Kaya naka-t-shirt pa ako ng ating 85th anniversary. So again po, maraming salamat po sa mga nakisama sa ating pagdiriwang po ng 85. Thank you so much. At syempre sa mga pumunta dito, Attorney Cam, no? Maraming salamat po sa inyo. Ayan. At syempre sa mga nakatanggap po ng parangal mula po sa ating kumpanya. Congratulations. Sa ating mga colleagues, no? Kasama natin dito sa ating studio at sa ating himpilan. Ayan. Congratulations. Kasama na po ang ating, wag naman magsiselos ng iba, ating paborito. Hindi, paborito natin sila lahat. Kasi siya yung in duty. on duty, I mean. Siya yung on duty today. So, yan, si Het Del Moro. Yan. So, simulan po natin ang ating talakayan dahil back to regular programming na tayo, Panyera. Kahapon kasi special programming tayo. Nakasama natin yung ating mga iba't ibang correspondents sa probinsya. Ito, back to legal education ulit tayo. Yes, and syempre, back to Malakas Promo. Yes, tuloy-tuloy pa rin po ating Malakas Promo. At sana po ay sumali po kayo. Napakadali lamang po. Puntahan lang po ang Dos Kumpanieras Facebook page at doon po kayo sumali. Para sa ating topic for tonight, sino ba ang mas may karapatan kung dalawa po ang nakabili ng property? Ayan. Double sale. Double sale. Ito pong pag-uusapan natin ay may kinalaman sa dalawang beses o kaya maraming beses na pagbebenta, pero ang tinutukoy po natin ay isang property po lamang. Ayan. At ano ang dapat gawin kung ang lupang nabili mo ay nabili din ba ng iba? Para sa ating Malakas Promo, sino nga ba ang prioridad kung nabenta ang property sa maraming buyers? Kunyari, marami kayo, 5 kayong pinagbentahan. Sino sa inyo ang mananaiga? Sino sa inyo ang priority? Ayan. Kaya naman po makinig po yung mga gustong sumali sa aming talakayan. Welcome po kayo na makisali. Pumunta po sa aming mga Facebook page. Andiyan po ang DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. At ang ating YouTube, Panyera. Yes, sa ating DZRH TV 4K live stream. Magandang gabi po sa mga nakatutok na ngayon sa ating programa. Lagi na lang. Dos Kumpanieras. Umpisahan natin kila Ray Mendoza, si Miss Gael. Thank you so much. Susukin natin ng mga ito, Attorney Cam. At ganoon din po sa mga nanonood sa atin sa Facebook. Batiin lang natin sila, Panyera. Yes, manunood sa atin sa Facebook, Ma'am Charo Abraham. Ay, na-miss ko kayo kahapon. Hindi natin sila nabati kahapon kasi napakarami po mga bisita. Well, we didn't have enough time, pero binabati namin kayo ngayon at maraming salamat po sa inyo mga pagbati. Mami Belen Rivera, Veronica Ocampo, Kenneth Arevalo, Wilson Aldea Jr.,
at ang mga taga-Sambales at binabati niya ang kanyang 92-year-old father na si Tatay Wilson Sr. At syempre si Violeta Montecalvo, Zambrano Roxanne Costa at Tita Ami Miraflor Garcia. May energy pa ako. Yes, magandang gabi rin po sa mga nanonood sa atin. Ganon din po kina Rico Bagisi, Felicidad Ibaho, ayan, happy 85th anniversary, salamat po sa pagbati. Hermenegildo Legaspi Domeng, kay Rodel Anasio, at kay Rizaldi Lorenzo. Nanonood po sa may Kawayan na Bulacan. At si Jerry Sumagisay, shout out daw. Magandang gabi po. At syempre, lahat po mga nanonood, Roxanne Costo, Marites Liedo, at maraming iba pa. Irene Almodovar ng Angono Rizal, magandang gabi po sa inyo. Ayun. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin ang double sale, bentahan ng lupa, ayan, kaya bentahan po ng personal property, mga sasakyan at kung ano-ano pa, no? Minsan po, may mga, sorry for the term, mga balasubas na mga seller, no? Na nagbibenta po, nabenta na sa isa, binenta pa sa iba. Para lamang po sila po ay makapanglamang at gustong kumita. Gustong ng extra. At the expense of others. Yes. So, ang double sale po, again po, ay pagbebenta po ng isang property sa magkaibang buyer at isang property lamang po ang pinag-uusapan natin. Ayan. At sa lahat po ng mga nakikinig, again, pag-usapan natin. Siyempre, kapag kayo po ay bibili po ng property, kailangan po lagi ng due diligence. Oo. Siguro, sa simpleng usapan, dapat sigurista kayo. Oo. Ayun. At tagnan po ninyo kung ito po bang inyong kontrata, no? Ay meron din kahalintulad na ibang kontrata at sino sa inyong dalawa ang mananaig kung halimbawang naibenta nga po ito sa ibang tao rin po. Ayan. Kasi alam naman natin, Ponyera, ang pagbibili po ng mga properties, especially kapag mga real properties, ito po ay isang investment. Oo. At saka ito ay may mga requirements sa Attorney Cam na hindi kagaya nung pagbibili ka lang ng gadget, no? Na sapat na nagbayad ka, nagbayad ka, nakuha mo yung item, tapos na kayo, quits na kayo, no? Kapag ka po itong mga real properties, dahil nga po meron ka itong mga kasulatan na nire-require ng batas, iba po yung mga requirements dito. Mas tedious ang mga dokumento, or mas tedious ang proseso, at syempre, yung mga malinaw na dokumento na ebidensya ng inyong transaksyon ay dapat na nagsasaad ng real intention of the parties. Yes. So ngayon tutukan po natin muna yung case po ng pagbebenta ng property, real property po. So ibig sabihin, ito po yung mga lupa. Bahay, lupa, condo. Yes. So pag ganito po, no, kung dalawa po ang nakabenta, simulan na natin ng talakayan at marami po ang bumili. So halimbawa po, ang aking panyera, si Attorney Rina Seco, at ako po ay bumili po doon sa isang buyer. Yes. At isang seller, no? Paano, sino sa amin ang kaninong karapatan ang mananaig? Oo, sino ba? Kasi pareho lang naman kayong pareho lang kayong nagpakawala ng pera. Oo. So, sino sa amin ang priority? So, sabi po, no, ito pong double sale na po ito ay, ang nag-govern po dito ay ating civil code. Yes, ang sabi po ng civil code, in case ng double sale, ayan, ang makukonsidera bilang priority po, no? Meron din tayong tinatawag na order of priority. Yan. Pag order of priority, sino sa mga to? Order of preference. Sino yung una sa unang mananaig? Yes. Kaninong karapatan yung mananaig? So, sabi po sa ating civil code, ang unang tao na makakapagparehistro po ng kanilang bentahan in good faith. Take note of the phrase in good faith. So, ibig sabihin, hindi niya alam na may bentahan ding naganap na iba. Kasi kung halimbawa kami ni Attorney Seco, alam ko na may binili siyang property. At alam ko yung property na yun, parang gusto ko rin yung property na yun. Kinausap ko si seller. Sabi ko sa kanya, hindi, ibenta mo na lang sa akin yan. Ayan. Bayaran ko doble. Doblehin ko yung bayad. Ay, ang yaman. Tapos ako ang unang magpaparehistro para ipangalan bigyan mo sa akin akin yung title para maiparehistro ko kagad. Si Panyera, si Attorney Rina Seco, hindi pa muna niya
pinanotaryo. Oo, dahil wala pa akong pera. Wala pang pera, no? Kasi once na mahal po ang notaryo. Una, mahal ang notaryo. Pangalawa, once na kapag nagpanotaryo po kayo, tatakbo po yung araw, no? At tatakbo ang bayarin. Bayarin ng mga... lalapit ang deadline, ang due date. At ang lalapit ang BIR. Yan. Ang iyong obligasyon na bayaran ang buwis ng inyong bentahan. So kung halimbawa ganun po, no, sabi ko, ay wala pang pera to si Attorney Rina Seco. So ako na magpaparehistro, magpapanotaryo at irerehistro ko sa aking pangalan. Ang tanong, kung na-secure ko po ang aking yung property na mapatitulo sa aking pangalan, ako po ba ay in good faith? Siyempre hindi. Yun. Dahil meron kang knowledge, no, na meron ng prior transaction doon sa property. Yeah. Ayan. So, balik na rin naman natin, Attorney Cam. Wala kang kamalayan. Yes. No? Alam mo lang, bumili ako ng property. Wala ka namang alam sa detalye kung saan ito. Tipong gusto ko din, no? Dahil pareho naman kami nakatanggap ng say for example something, di ba? O invest, no? Bibili din ako, yun pala, yung kausap kong buyer, yung kausap kong seller ay pareho din. Yes. Na pareho tayong walang kamalayan. Tapos nauna si Attorney Cam na magpa-register ng kanyang nabiling property or na-rehistro ng kanyang naiparehistro ang kanyang sale, yes. no, not necessarily lipat yung title ng property, mananaig ang karapatan ni Attorney Cam kahit pa siya yung second buyer because siya po ay buyer in good faith na unang nakaparehistro ng transaksyon. So ang keyword dito ay good faith at saka una na nakaparehistro. That's the first that's the preferred, no, yung unang pinapaboran ng batas. Ayan. Paano kung halimbawa balik na naman tayo sa unang umpisa, meron akong kamalayan, no? At yun nga, dinaya ko, no, dahil alam kong wala pang pangnotaryo si Attorney Rina Seco. So ang ginawa ko nagparehistro po ako. At hindi man po ako in good faith, so in bad faith, ang nangyari, nung nagkabentahan, ito palang aking panyara si Attorney Rina Seco, ay nakatira na doon sa nabiling property. O siya yung unang nakabili, pero ako nirehistro ko in bad faith, pero siya po ang unang possessor in good faith. So sa amin dalawa, sino po ang papaboran? Ito na yung tinatawag natin, no, na pangalawang order of priority. Kung in bad faith ka, pero may possessor in good faith, siya po ang mas may karapatan. Yes. Ayan. So paano naman po kung halimbawa pareho kami ni Attorney Rina Seco na hindi nakapag-rehistro ng sale. Pero pareho kami in good faith, hindi rin kami walang possessor. Walang possessor. Although, kapag kasi meron ka ng na-deliver na sa'yo yung dokumento or nakapagpanotaryo ka na ng dokumento, nandun ka na sa possessor in the concept of a possessor because syempre notaryado na yung dokumento mo. So, yung delivery, no, yung execution ng document in a public instrument already constitutes delivery, no? At syempre, pag may delivery na sa'yo, ikaw na ang possessor, baka man at hindi ka pa physical, no, nakapwesto doon sa property. Ayan, yun yung mga nitty-gritty ng batas, Attorney. Yes. So, tandaan nyo lang po, ang order of priority natin, number 1, ang unang nakapagparehistro ng sale in good faith. Pag wala po nun, number 2, yung unang nagpossess po ng in good faith. At pangatlo po, yung buyer po na naka-present ng oldest title. So, ano ba yung oldest? Ano ba yung title na konsepto ng title doon sa pangatlong karapatan or merong tawag doon, yung sa third instance, yes, no? So ano ba yung konsepto ng titulo? Hindi po yun yung title na sinasabi na yung transfer certificate of title, hindi po yun. Yun pong titulo ay any evidence, no, nang nagkaroon nga ng bentahan. So pwede po ito yung hindi notaryado na deed of sale, correct, no? May pirmahan, basta may pirmahan tayo. O kaya naman ay yung acknowledgement receipt, no, na nagsasabi doon na kayo ay nagkabentahan na at nakatanggap na siya ng pera at ang tinanggap niyang perang ito ay bilang kabayaran sa transfer certificate of title number, ayan, with specifics syempre, para din madirekta yung, kumbaga ay merong direct link between doon sa dokumento mo o yung acknowledgement receipt mo at doon sa property. Napatunay na yun na nga yung pinatutungkulan ng acknowledgement
na receipt na yon. So, ayan po yung ito po yung mga tinatawag natin na order of priority. Ang pagkakasunod-sunod na binibigyan ng timbanga ng karapatan kung sino nga ba ang mananaig. Kapag halimbawang meron pong mga nagki-claim na sila po ay buyers, pero iisang property lamang po ang kanilang tinutukoy. So, ganun po, importante po na malaman po ninyo, ang ganitong mga senaryo para tayo po ay guided. Kung bibili po tayo, kasi po, yung pagbili po ng property, paglabas ng pera, Panyera, 'di ba? Pinaghirapan natin 'yan eh. Kung hindi mapupunta sa atin ang property, 'di ba, napakasakit sa atin. Meron tayong nakausap, Panyera, 'di ba, na isang ginang na dumulog sa ating himpilan na napakasakit sa kanya na mawala yung kanyang karapatan doon sa kanyang tinitirihan, 'di ba? Na parang pinagsakloban siya ng langit at lupa, no? Ganun kahirap, no, Panyera. So, always always remember itong ating episode pagdating po sa mga bentahan ng double seal. Yan. Ito, Attorney Cam, sabi ni Ray Simona, sabi niyo, kung hindi po ako nagkakamali, naging topic niyo na po yan, kaya alam ko po ang sagot, pero hindi po ako nananalo, baka ngayon na po. Lagi po kasi ako nakikinig, kaya familiar po ang topic. Actually, ang mga topics po natin, bagaman at iniisip niyo na paulit-ulit lang, kasi may mga punto po kasi, yung isang topic na yun, hindi mo siya kayang i-discuss lahat-lahat sa isang upuan lamang. Bakit? Maya't-maya po may mga desisyon ng Korte Suprema sa mga kaso involving this. So, depende po kasi sa facts, depende sa sitwasyon, no? Maari pong naiibang applicable legal provision. So, gusto natin na kung sakasakali po na akma, sa Bisaya pa, haom. No? Akma sa inyong sitwasyon, baka po makatulong ang aming talakayan or ang ating talakayan sa inyo, no? Para mabawas-bawasan ang inyong paghihinagpis o anong tawag doon? Pagwo-worry. At sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, no? Ito pong ating talakayan, no? Ay again po, no? Para po sa lahat po ng mga nakikinig na again po, maaaring nakaranas ng sariling ng ganitong sitwasyon o kaya na po may mga kaibigan kakilala na ganito rin po ang kanilang problema, no? So pwede niyo po itong bisitahin itong ating topic for tonight. Attorney Cam, nanonood sa atin si Alaska Cremas Hada. Si Michael Bay. Si Maria Teresa Lazaro, gayon din si eto nanonood sa lagi po ako nakatune in kahit minsan lang siya mag-comment. Si Anthony Corrales, Michael Bay, and syempre ang kanyang Chia Laron. Sabi niya hindi illegal yung double sale. Actually illegal po yun sa parte noong nagbenta, di ba? Maari po itong mag-constitute ng estafa. Yan. Kasi kung ikaw magbebenta ka pa na pangalawang transaksyon doon sa property na naibenta mo na, hindi ba wala ka ng karapatan and therefore nanloko ka na ng second buyer. Diba? Estafa yun eh. Tandaan po ninyo, may mga kriminal. May kaakibat po na consequence ang inyong mga actions, no? Kung halimbawa po ikaw na nakikinig ngayon ay seller at ito ay iniisip mong gawin o kaya naman ay nagawa mo na. So ito po ang maaaring mangyari, no? Consequence dun sa ginawa mo, again, maaari kang masampahan ng kaso. Estafa. Yes, kasi po pagka ganito, dalawa pong aspeto, no? Actually, maaari pang maging tatlong aspeto sa sitwasyon. Pero ang tinatalakay po natin ay yung civil. Yung civil, ibig sabihin, karapatan mo bilang buyer or karapatan mo bilang buyer. Either ikaw yung second buyer or ikaw yung first buyer, no? Iba ng mga usapin kapag may maghahabol at gusto mong papanagutin sa batas sa pamamagitan ng paghahabla ng kasong kriminal. In which case, pananagutin mo siya sa korte, makukulong siya kapag napatunayan mo. At ibang aspeto naman po yung administrative. Ano yung administrative? Kung sakasakali po, itong seller na ito ay may kakontsaba doon sa Register of Deeds, di ba? O may mga ganyan. So, yun po yung administrative na aspeto. So, kasi tinatanong niya kung illegal daw ba or what yung double sale or kung wala daw bang pananagutan. Meron po. Naalala ko yung kakontsaba, may mga express na transaction. Oo. Usually yun yung may mga fixer attorney kami. Kaya wag po nating tatangkilikin ang mga fixers. Lalo na
kayo naman ay napakadali pong hanapin or humanap ng available online yung guide, no? Or kung hindi, magtanong kayo sa merong karanasan o merong alam. Yes. Again po, para sa ating Malakas online promo, sa mga gustong sumali, sino po ang prioridad kung nabenta po ang property sa maraming buyers? Sige nga po, pakisagot nga po. DZRH Dos Compañeras Facebook page. Click lang po ang message at doon po kayo sumagot. Kasama niyo pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Nakakasama niyo pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Batiin ko lang yung mga nanonood din sa atin sa cable channel, sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV, and Madera Cable TV. Magandang gabi po. At bago tayo magpatuloy, Attorney Cam, lagi siyang nanonood sa atin. Si Ginoong Barbie Atienza, nanonood din sa atin regularly. Si Commissioner Kimpo sa NLRC dati. Retired ito, Commissioner ng NLRC. So magandang gabi po sa inyo, sir. At maraming salamat po sa palagi ang bagong lawyer ako, Attorney Cam, nung na-meet ko si Commissioner Kimpo. Tapos nagulat siya sa akin, sabi niya. Ayan. Salamat po sa pagdalo sa ating anniversary celebration kagabi. Ayan. Maraming salamat din po, no, kay Comelec Garcia. Siya po ay nag-talk sa ating KBP. Comelec Chairman, Sa ating KBP General Monthly Meeting. Magandang gabi po. At sa mga bati po sa ating himpilan, sa ating 85th anniversary. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagbati. Ayan, at appreciate natin, Panyera, yung kanilang video greetings pa. Ayan. Yan. At saka syempre, Attorney Cam, yung mga dumatanggap na mga nananalo sa ating Malakas pero hindi kinukuha yung kanilang panalo. Ayan. Thank you very much. Dinodonate po kasi nila sa ating Operation Tulong. Yes. Kanina nabanggit po natin, no, kaso po ng double sale ang pinag-uusapan natin. Yung order of priority na kung saan ito yung mga may bigat o binibigyan ng timbang ang kanilang karapatan. Napansin po ninyo, no, doon sa tatlong nabanggit natin, laging importante kaakibat po ang salitang in good faith. Again po. So importante po 'yon na kailangan kung mag-a-assert ka ng iyong karapatan na dapat ay ka. Hindi ka salbahe. Oo, 'di ba? Kahit nga sa mga kasong kriminal, sa ibang mga kaso pala, lalo na sa mga civil, he who comes to court must come with clean hands. So kapag ka po ikaw ay in bad faith, no, paano ka tatakbo sa korte kung sakasakali man, lalo na kung ikaw ay napagkaitan na akala mo'y pinagkaitan ka talaga, pero ikaw naman pala ay may kasalanan kasi naging swapang ka. Ayan. Yes. So yun po, importante, no, may in good faith ka, wala kang masamang intensyon, wala kang kinalaman na meron palang depekto dun sa transaksyon ng iba o yung sa inyong transaksyon para maklaim mo na ako po ay isang buyer in good faith. In good faith. Or possessor in good faith. Yan. May tanong naman dito, paano naman po kung halimbawa ang bentahan po ay sasakyan. Ayan. O kaya mga personal property. Ngayon po, binibenta na po yung cellphone. Kasi ang cellphone, Panyera, especially yung mansanas na may kagat, napakamahal po niya. Nag-range yan sa 80,000, Panyera. Depende sa unit. Laptop. Hindi ko rin maintindihan, kakamamahal. Oo, Panyera. Natatalo pa ako ng mga estudyante. Totoo po yan. Kanya-kanya kasi naman tayo ng priorities. Pero, Attorney Cam, kamahal-mahal. Kaya, minsan naman kasi yung double sale. Although, seldom na may nangyayaring double sale kasi usually, Attorney Cam, paki-explain mo nga, sino ba ang may karapatan kung nagkakaroon ng double sale ng personal property? Halimbawa, like sasakyan. Gadget, sasakyan. Yan, yung kasama ng motor nyo, bicycle. Kasi, ang sabi po sa ating batas, kapag halimbawa po, bentahan naman po double sale sa mga personal property, yung first buyer na makakapag-possess ng movable or personal property. Kung kayo ay bibili, kunin nyo na kagad. Correct. Diba? Kaliwan tayo. Diba? Sigurista ka. Nakalimbawa na
lang po, no, for example, nagkabentahan kayo, sasakyan, Oo. tapos yung ORCR hindi na ibigay sa'yo. Oo. Binenta yung sasakyan, pero ORCR lang binigay doon sa kabilang buyer. O sino po ang mas may karapatan? Ang sabi ng batas, teka, yung kumuha, yung nakaposes na yung good faith, ikaw ba naman papayag ka, ORCR lang bigay sa'yo, Kaya panyera? kung halimbawa yung tipong, pupunta ka doon, bentahan tayo, babayaran ko na, kunin mo na kagad. Huwag kang papayag na, sige, di-deliver ko sa'yo. Huwag na, ako na kukuha. Hindi pwedeng ganon. Hindi, nasa bahay eh. Ay, Diba? hindi. Huwag kang papayag. Correct. O, sama ako sa bahay nyo. Oo. Diba? Tsaka ang normal na circumstance dyan, panyera, kukunin mo na agad yung personal Yes. property. Kasi nga, pag Gusto sinabi mo na mapakinabangan ka agad. personal property, nabibit-bit ito, movable nga po eh. So there is no reason na magpatumpik-tumpik pa kayo sa pag-claim o Correct. pag-possess ng property. No? Oo. In the same way, Attorney Cam, maisingit ko na din yung tungkol sa real property. Lagi pong rule, kaliwaan tayo. Pero, bago pa kayo dumating doon sa punto ng kaliwaan o pag-execute ng deed of sale o pagbabayad ng pera, always do the necessary due diligence. Yes. Inspection of the title. At ang i-inspect po ninyong title, yung kopya na nandoon sa possession ng Register of Deeds. Bakit? Because nandun po yung mga annotation, totoong status ng property. So, importante po, again, And inspection ng area. yes. Hindi man ninyo mabitbit agad yung lupa. Tanongin nyo nakatira doon. Baka Oo. may ibang nakatira. Tanongin nyo din ang kapitbahay. Kap, tanong, Oo. Kap, sino pa may-aring nito? Oh, di ba? Lalo na po kung ang katransaksyon ninyo ay ang hawak lamang ay special power of attorney. Kasi mamaya dyan na-revoke na. Mamaya peke yung SPA. Di ba? Hanapin nyo yung original na may-ari. Kung nasa ibang bansa, pwede po bang kausapin natin, tawagan natin, meron pong Viber, meron pong Messenger, mag-video call kayo, huwag kayong papayag na audio call, kasi baka mamaya ibang taong kausap nyo, hindi totoo may-ari. Plus, hingan nyo po ng ID. Yan. So again po, ayan lagi po tayong mag-exercise ng tamang pag-iingat. Yan, kapag kayo po ay bibili ng mga ari-arian, whether ito po ay real properties, immovable properties, yung hindi nagagalaw, lupa, bahay, condominium, o kaya naman po ng personal properties, o kaya ito yung tinatawag natin ng mga sasakyan, ito yung mga movable properties, mga gadgets at motor at kung ano-ano pa, tricycle, truck, etc. Ayan. May question dito, matanong ko lang po at baka makatulong po ang advice po ninyo. Nakaipon po ako sa abroad ng kaunting pera at ito po ay binili ko ng 4 na hektarya na sakahan po doon sa probinsya namin. Panatag po ang loob ko dahil kakilala ko po ang nagbenta. So, pag uwi ko po ng Pilipinas, nalaman ko na 2 po pala kami na pinagbentahan niya. Ano po ba ang pwede kong ikaso sa nagbenta dahil niloko niya po ako? At ano po ba ang right ko sa lupa laban sa isang buyer na bumili din po katulad ko? Ayan. So again, napaka-eksaktong definisyon ng iyong question, yung ating topic ngayon. Again, binanggit na namin order of priority. Ang tanong kasi, ikaw ba naparehistro mo yung property? Kung ikaw ay nasa abroad, kung wala kang binili na irehistro ang nasabing property at in good faith ka naman, so doon tayo papasok sa pangalawa. Ikaw ba, pinoses mo yung property, pinwestohan mo, pinisosyonan mo ba yung property in good faith? So ito po yung mga nagmamatter po kapag nagkaroon po ng bentahan ng double sale. Kaya po lagi namin pinapaalala ng aking panyera, kapag kayo po ay bibili po ng lupa, kung meron na kayong sapat na kakayahan o kaya naman may extra money, nyo na po, lipat po. Or kung hindi man, iparegister po ninyo yung transaction. Kasi not necessarily ipalipat sa inyong pangalan ang title. Ay, kung may pera naman pa niya, why not? Ay, go ahead. Oo, diba? Ayan po yung mga investment na sagad-sagarin nyo na rin. Kasi po, baka mas maraming mawala sa'yo kung magpapatumpik-tumpik ka. Okay. Attorney, is curious lang po. Ito po ang senaryo. Ang lupa, binenta ng may-ari at may nakabili na merong deed of sale. Kompleto po sa papeles. Pero, yung original may-ari, may mga utang pala, kaya sinerif ang property. At ngayon ay nagkakagulo yung first buyer at yung buyer sa bidding. Sino po ba ang may karapatan sa kanila? Attorney Cam, first buyer ay siguro a private transaction between the owner of the property at yung kung sino man, no? Pagkatapos ay may utang pala at
na-execute yung property, na levy, no? So kinuha in auction sale. May buyer doon sa auction sale. So sino ka sa kanila ang mananaig? Ibig sabihin kung nagko-auction sale, dumaan ito sa korte, Attorney Cam, ha? So kaya din po alerto din po tayo kapag may ganyan kasi sakit po yan ng ulo. So yung lupa ba, kumpleto sa title yung lupa, no, ay assume may title kasi ang sinasabi niya, Attorney Cam, may papeles naman no? Kompleto ang mga papeles in the name of the seller ba? Yung title ng property kasi kung in the name of the seller, I check, nag-due diligence. Gaano na po ba kahaba yung pagitan noong unang bentahan at saka yung auction sale, no? Kasi may mga transaction kasi na in fraud of creditors. Anong ibig sabihin nito? Kaya idinispatcha para makaloko dahil susubastahin na. O take note, may mga ganun pong senaryo. So sa rules of court po kasi, ang sinasabi, kapag ka po sa execution sale, ibig sabihin yung buyer doon sa, anong tawag doon, Attorney Cam? Buyer doon sa auction sale, ay yung nanalo sa bidding. Yung kasi, bidder? Diba, yung bidder, yung winning bidder. Highest bidder. Oo. Yun po ay kumbaga steps into the shoes of the judgment debtor. Ibig sabihin, kung ano lang yung karapatan noong may pagkakautang, no, yun lamang ang napupunta doon sa buyer doon sa execution sale. Ngayon, sa sitwasyon na nabenta na pala ito ahead of time, ay ibig sabihin po, wala nang pagmamay-ari yung si seller, and therefore anong ibebenta mo kung wala ka na? So ibig sabihin walang nakuhang karapatan yung buyer sa auction sale. Pwede po ninyong tinan ang Rule 39 ng Rules of Court. So yun po ang sinasabi nun. Ngayon, kung ikaw naman yung halimbawa buyer sa auction sale, no, second buyer ka kasi buyer ka sa bidding, ang titingnan mo diyan syempre yung gap ng transaksyon at saka ano ba ito ito ba ay in fraud of creditors. But take note po, there is always a presumption of regularity. So kakailanganin nyo ng ebidensya, no, para questionin yung sale at i-allege na in fraud of creditor ang naging transaction. In which case, kailangan nyo ng ebidensya at dapat alerto din kayo para ma-erase ninyo ito on time. Ayan. Yun. Dos Compañeras. Maraming salamat, Panyera. Dumaan si Lakay, si birthday boy. Happy birthday, Lakay. Ang sarap ng iyong spaghetti at saka papansit niyan. Thank you so much. Ito naman, Panyera, paano po kung halimbawa, ako po ay isa pong nagtatrabaho din po abroad. Meron pong inalok sa akin na property. Binili ko po ito. Pero nalaman ko na lamang po na ibinenta rin po ito sa kanyang kamag-anak. At napatitulahan po doon po sa kanyang kamag-anak. Sino po sa amin ang mas may karapatan? Mahahabol ko pa ba ito? Ayan. So ito na po yung tinatawag natin na papasok yung in good faith or in bad faith. So more likely, attorney ka. Oo. Nagkakaalaman yan. Yes. More likely pag kapamilya, kamag-anak, ayan, no. Alam nila yung mga transaksyon ng kanilang ding mga pamilya. So, kung halimbawang mapapatunayan po natin na itong kamag-anak na bumili ng property, no, at naiparehistro sa kanya, papatunayan nyo po, no, na siya po ay buyer in bad faith, no. Kapag napatunayan nyo po, kayo po na nabentahan po ng property ay mas matimbang ang karapatan sa mata po ng batas. Alam niyo po sa batas po natin, no, ang in bad faith po ay hindi po pinapaboran. 'Di ba? Kaya po tingnan niyo po yung ating order of priority. Lahat po 'yan dapat in good faith. Ayaw ng batas na niloloko po, no, ang isa pong kapwa natin na buyer din po, na sila po ay merong kaalaman doon sa kalamangan, yung paglalamang, pandaraya, panluloko ng seller doon sa other third party, Panyera. No? Ito sabi ni Anthony Corrales. So hindi din po dinidiscourage ng state ang double sale kasi huli na agad na isang property lang sold to different persons. Actually, dinidiscourage kaya nga po may
parusa Hindi lang sa sibil na aspeto. Kaya nga po maraming aspeto So, depende po sa inyo. Kung kayo po halimbawa ay kayo ang buyer, tapos hinayaan nyo lang, problema nyo yun. Kasalanan nyo yun kasi hindi kayo alerto. No? Kaya nga po may mga parusa, ibig pong sabihin, illegal. Kasi kung hinahahayaan lang po ito, titindi po ang mga panluloko. Kaya nga po may parusang panluloko Kasi hindi naman po alam ng batas kung ilan yung magbebentahan, di ba? Kaya nga po nagbigay ang batas ng order of priority para ma-establish sino ba ang mas may karapatan. At kung ikaw yung napendeho, ikaw yung naloko, abay usigin mo yung nanloko sa iyo. At doon papasok yung pagsasampa mo ng kaso ng estafa doon. At kasong sibil din sa na ma-recover ang iyong binayad at danyos perwisyo doon sa idinulot sa'yo dahil nag-file ka pa ng kaso, ang gusto mo lang naman ay bumili ng property. Diba? Kaya nga po may order of priority or order of preference kasi tinitingnan kung sino yung matino sa kanila. No? Kasi nga po, kapag hindi ka matino, ay sorry ka. Dahil you must suffer the consequences. No? Now, ano pa po ito, tinatanong niya kasi Attorney Cam kung ano pa yung maaring indication na in fraud of creditors, no? Kapag ka po considerably malaki ang diferensya sa bentahan, I mean, tawag doon, malaki ang depression ng presyo, na alam mo minadali, di ba? No? Kung malaki ang diferensya, indication yan. O pangalawa, kung halimbawa po, hindi mo matiyak kung, bakit ito, paano ito nakabili? Ano nga to hindi naman sa dinidiscriminate natin. So marami po mga factors na pwede niyong tingnan para po ma-establish ninyo na panluloko yung transaction. O kaya peke yung transaction, Attorney Cam. Correct. Diba? Pinalabas lang nagkaroon ang bintahan para lang hindi mahabol ng mga pinagkakautangan. So, pwede pong i-questionin yung sale. No? Yes. Magandang gabi po, Nol Rodriguez, Hermini Hildo Domeng, nanonood po sa Isabela, Eduardo Narvaez, Anthony Abrenica, ayan po, Marlon Pascual, Mary Grace Deo Gina Good, Florence Regalo, magandang gabi po, nanonood sa May Laguna. At Merlinda Abolencia. At ganun din po kay Zoraida Faliorina at Henry Dolohan ng Botolan, Zambales. Ito mga taga West Bahak, Olongapo City, magandang gabi po sa inyo. Si Mary Grace Good, nabasa mo na ba yun? Okay, sorry Attorney Cam, not listening. Magandang gabi kay Magdalena Martin. Long time na hindi siya nag-participate sa ating mga discussion, Attorney Cam. Yes. Pero may buyer po kami sa agent na may SPA to sell with authority to sign documents and receive payments. Si agent, binigyan po kami ng photocopy ng title. Okay. Sana certified true copy. No? Tapos may authority din apply ng bagong title kasi nawawala daw po ang title. Yung property na nabili namin, nalaman po namin, nabenta na din sa iba at sa kanila po pala ibinigay ng may-ari yung title. Ay, eto na. Kami po, first buyer, ano po ba ang pwede namin gawin para kung di man po makuha yung lupa, kahit yung pera na lang ang maibalik sa amin? Ayan. At yan ang sasagutin natin sa ating pagbabalik. And si Attorney kami mga iba pang mga questions din na sasagutin. Yes. So, shout out muna kay Tito Sonny Garcia. Ayan, Tito Sonny, pagaling ka po ha. Galing po yan kay sa iyong beloved daughter Lorlyn Garcia Velarde. And hi din po kay Rain Velarde na nanonood po sa atin. Maraming salamat po. Miss Josephine Garimbao at si Moonbeats, Mary Bual, nanonood sa atin sa Bicol. Yes. Magbabalik po ang Dos Kumpanyeras. Ilan po munang mga paalala, nakakasama, nakakapiling, napapanood, napapakinggan pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Oras po natin, 17 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Dos Kumpanyeras. Nagbabalik po ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin. May kinalaman po sa mga double sale. Bentahan sa maraming buyers.
Ayan, yung order of priority na, sabi na natin. Yung mga gusto pang humabol, Panyera. Actually, ito po yung, kung sa love life merong, Yes. sana dalawa ang puso ko dito, sana dalawa ang properties ko para hindi ako nagdo-double sale. Correct, di ba? So, Ayan. yung mga gusto pa pang humabol, ating questions sa ating Malakas Promo. Sino ang prioridad kung naibenta po ang property sa maraming buyers? Sagutin lamang po ang katanungan sa aming DZRH Companyeras Facebook page. At habang ako namimili, may question kanina si Panyera. Batiin ko lang si Miss Dory Casico, nanonood sa atin sa San Pablo, Laguna. St. Paul. Magandang gabi po sa inyo. Si Anthony, saklap naman ang abala talaga kung kakasuhan mo pa para mabawi ang nabayad mo. Ganun po talaga. Hindi mo pa pwedeng girahin. No? Hindi mo pa pwedeng puntahan at rat-ratin yung bahay niya at sabihin, ibabalik mo o hindi. Hindi po pwede yun. Hindi po dinadaan sa dahas. Hindi rin po inilalagay sa kamay ang batas. Kaya nga po, binigyan kayo ng mga remedy. Pero, no, kung sasabihin ninyo, ang saklap naman kasi meron pong doktrina na yung caveat emptor or prinsipyo ng caveat emptor. Anong ibig sabihin yun? Buyers beware. Kaya nga po, yung obligasyon ng due diligence ay ipinapataw sa magpapakawala ng property, magpapakawala ng pera. Siyempre ikaw, dapat sigurista ka din at dapat meron ka ding mga measures na gagawin dahil hindi naman lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan. Kaya ikaw, warning sa'yo na kapag ka ikaw ay may transaksyon, siguraduhin mo muna. Yung bibili ka nga lang ng sapatos, finifit mo pa. Bibili ka ng gadget, di ba? Tinitingnan mo kung working, how much more kung mga malalaking value. Anyway, the question before we pause for commercial, ito yun. Buyer kami sa agent na may SPA to sell with authority to sign documents and receive payments. Aba, napakalawak ng sinasaklaw ng kapangyarihan na ibinigay. Attorney ka, matindi ang tiwala. Sa agent, binigyan kami ng photocopy ng title. Tapos may authority din, apply ng bagong title kasi nawawala daw po. Red flag. Yung property na bili namin, nalaman namin na nabenta na din sa iba at sa kanila po pala binigay ng may-ari yung title. Naku, patay. Kami po ang first buyer at ano po naman ang pwedeng gawin para kung di po makuha yung lupa, kahit yung pera na lang namin ang maibalik. Ang question po, valid po ba yung SPA? Nag-double check po ba kayo? Kasi kayo ay bibili, may responsibilidad din kayo na maging sigurista o tiyakin, no? Na yung SPA ay valid kasi hindi kayo nagtatransact sa owner what if peke yung SPA? Kinausap niyo po ba yung may-ari? Bakit po ba naka-SPA kayo? Nasaan po kayo? Kayo po ba talaga ito? Kayo po ang, kasi, di ba, warning na unang-unang titingnan kapag extra ingat kapag hindi ang may-ari ang inyong katransaksyon, di ba? Tsaka yung photocopy ng title ang binigay sa inyo dahil nawawala, no? Dapat po sigurista kayo, nag-check din kayo, no? Doon sa, sana sinabi nyo, kuha po kayo ng bigyan nyo po kami ng certified true copy ng title, yung bago pa lang. Kasi doon po, again, doon magre-reflect ang totoong status. What if ito pala ay declared nawawala o kaya naibenta na at meron pa ng annotation, ay malaking problema po ito, no? So, nag-verify po ba kayo? May efforts po ba kayo to locate the owner? Kasi si SPA holder, baka po ito ay either peke or na-revoke na. Kasi nare-revoke po ang SPA. Hindi po ito lifetime. What if patay na pala yung may-ari? What if? Ang daming what if. So, dapat yun po natatanong. Ngayon, ang pwede po ninyong gawin, mag-file kayo ng estafa against doon sa pinag-abutan ninyo ng pera. Or pwede din naman na isama ninyo as party respondent or kasama sa mga ihahabla ninyo yung owner. Ngayon, patunayan niya na wala siyang kinalaman doon sa transaction with yung transaction ninyo with the agent o yung may hawak ng SPA. Yes. So, yung mga may message sa atin na nagtatanong about sa SPA po, it doesn't necessarily mean, no, kapag nakalagay sa SPA na pwede siyang magbenta, siya rin po ang may karapatan na tumanggap ng bayad. So, isa rin po yun sa titingnan ninyo. Yung to sell and to receive payments. Oo, tingnan nyo din kung receive, halimbawa, issue ng cheque, sa kanyang pangalan o sa pangalan mo at siya lang ang kukuha. No? May mga ganun po. No? Tricky yung part na yan. Yes. May question naman dito. Paano naman po kung halimbawa po ang bentahan po ay magkaibang buyer pero ang nagbenta po ay
mag-asawa. Yung isa po ang nagbenta si Mrs., yung isa nagbenta si Mr. Ayan. So, tandaan po ninyo, no, kapag ganito po ang mga properties. Attorney Cam, before you respond to that, basahin ko na din to para tuhog na. Isahan na. First, attorneys, first buyer po kami ng asawa ko. Meron kami dowa sa asawang lalaki sa may pirmahan sa barangay. Witness po si Kap. Sabi, paglabas sa copy sa title, bigay yung title. Ay nakakaso daw po kasi na wala title at kumuha pa si seller new owner's copy. Pinakita naman po sa amin ng copy ng court documents, may pirma sa abogado nila. Yun pala, naibenta na din ng asawang babae ang lupa. Ayan. So related doon sa question mo, kaya ikaw na sumagot. Ayan. Alam niyo po, kapag nabebenta po ng property, again po kung mag-asawa po ito, no, kahit isa lamang po, no, ang nakalagay doon sa titulo, nakapangalan sa lalaki, married to, ganyan, no, lagi po ninyong tatandaan na dapat po, no, dalawa silang nakapirma sa DOAS o yung deed of absolute sale, no? Hindi po isahan lang. So beware po sa mga ganitong transaction, no? Yung iba kasi pumapayag, hindi na nagtatanong, kayo po ba ay single o may asawa? Diba? Tricky part kasi yun, pag bibiliin mo sa buyer, tapos hindi mo tinatanong ang kanyang status. Kahit na dapat ito po ay nakalagay doon sa ating deed of absolute sale. Diba nakalagay po doon, legal. So, doon pa lang. Legal age. Ay, kahit pa po single ang nakalagay doon sa ano. Single of legal age. Ay, paano kung nag-asawa na? Yes. Diba? Take note po, kapag binili ninyo ang property, bago kayo mag-asawa at wala kayong prenuptial agreement, kayong dalawang mag-asawa ang may-ari kahit property. Pa isa lang ang nagpakakuba sa pagbili nito. Pag nag-asawa kayo, kayong dalawa na ang swerto ng asawa nyo. Dahil instant property. So, tignan po ninyo, no, kung maaaring itong dalawang to ay nagkaroon ng connivance para magkaroon ng double sale o baka naman talagang nagigira sila na kanino ang titulo. Syempre kung pareho kayong pinakitaan ng titulo at same title po yun, kasi sometimes naman pag wala pang bentahan panyera, 'di ba, yung Xerox copy lang, 'di ba, no? Baka may connivance po ito. Again po, pag beware po sa mga bibili ng property, kapag married po, kailangan po dalawa mag-asawa po ang nakapirma dun sa deed of absolute sale. Maliban na lamang po kung ito ay mana na tinanggap during the marriage. Pero safe na din, no? Kasi matitrace na naman kung ito ay mana o hindi Pero safe na din po, mas safe kung with my marital consent. Kung sila pong dalawa ang nagbebenta at silang dalawa ang nagmamayari, spouses, Cheryl and Kim Molina. Di ganon. Kung halimbawa po ito ay mana ni Papa Kim sa kanyang magulang, say for example, basta mana at tinanggap ngayon, kahit po walang perma doon si Attorney Cam, wagaman at nakalagay doon na married to. Yes, walang problema. Yan. Yun po, no, very tricky part po pagbabentahan ng lupainan. So, at least tayo po ay guided. Ayan. May pahabol greetings pa ba tayo pa niya? Magandang gabi, Hilario Enriquez dun sa San Rafael, Tarlac. At happy anniversary sa inyo, Tita Sita and Tita Sunny Arevalo dyan sa Houston, Texas. Sana all umaabot ng 52 years ang married life, ang marriage, no? And still strong. Yan. Yes. At ito na, para sa ating malakas question. Ito na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti. Ito na! Para sa katanungan na sino ang prioridad kung nabenta po ang property sa maraming buyers, ito po, syempre, ang may nagsagot dito. Dapat yung first, the first one. Na nagparehistro in good faith. Ayan. So, congratulations kay Maria Cachero. Oh, bagong name yan ng Mabalacat, Pampanga. Congratulations sa'yo. First time niya. Ayan, at sabi niya, happy 85th anniversary. Nanalo siya. At ang sabi niya, in good faith at unang nakapagparehistro. Yan. Congratulations. Ang mga padagdag na habol, Gael, magandang gabi sa'yo. Josefina Fajardo, gayon din Boboy Perto sa Puerto Princesa City, Palawan, at Eds Maglakas, Odette Salas, and Chef Tata and Elwin Del Mundo. Yes. Taraan pala, Del Mundo. Hilario Enriquez, sabi niya, good evening po, Dos Compañeras from San Rafael, Tarlac City. Matututo tayo talaga sa Dos Compañeras. Thank you Maraming very much. salamat. Ayan, nakasama po ninyo ngayong gabi ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Compañeras.